Good morning mga kabingwit. Ito nga pala si Chody the Repairman. Meron akong binuksan isang makina dito. Ayan. Ayan ito ang kanyang brand, no? Ang problema po niyan, meron po yung tunog. Pag iniikot mo, parang merong naghahasa ng kutsilyo, gano'n. At ito po ang dahilan kung bakit siya tumutunog ng ganun. Ayan. Ito po ay kinalawang maring ito ay nababad sa dagat o hinugasan ng tubig at hindi naman nilinis yung loob. Ganyan po ang nangyayari dito sa mga Kaya huwag kayo magtataka pag inikot mo, bakit meron tunog? Parang naghahasa ng kutsilyo, gano'n. Kasi nga po, yung bearing yan ay kinalawang na. Pero nagagamit pa naman yan, umiikot pa. Kaya nga lang, nakakairitan pakinggan yung tunog. Oo. Ngayon, iniwan na mayari, pinapapalitan ng bearing. Bearing po ang problema niyan. Lagi po natin tatandaan, kapag yan po ay nababad sa dagat, o hinugasan ng tubig, hindi naman nilinis yung loob. Yung labas lang, pinunas-pinunasan, ganun. Tinanggal daw yung alat. Pero yung tubig ay nasa loob. Ganyan po ang kanyang ginagawa. Ang una niyang sinisira dyan ay yung bearing. So, once yung bearing ay nagkaroon na ng bukol-bukol, hindi na sa makinis, ika nga. Kasi pag makinis yung dalawang bola, pag pinag-ikot mo, wala kang maririnig na tunog. Pero pag yung dalawang bola ay meron magaspang at pinaikot mo sila nag-uuntugan sa isa't isa, abay doon makakarinig ka ng tunog na parang may naghahasa ng kutsilyo. Ayan po. Lagi po natin tatandaan, yan po ay isang problema. Kinalawang. Ngayon, hindi ko po sinasabing hindi nyo kaya i-repair. Tandaan nyo na, pag binaklas nyo, abay kailangan ninyong ibalik dyan sa dati. Dahil kung hindi, yan, nagkakaroon din doon ng problema. Okay po, ito si Chody. Sana meron kayo natutunan, no? Huwag niyo pag nababal sa dagat, sabi daw, hugasan ng tubig. Ay, huwag po. Nababal na nga sa dagat, hugasan mo pa ng tubig. Hindi, doble-doble tubig na yung nasa loob nun. Dapat lang ginagawa dyan, nilalagay niya ng langis. Halimbawa, nababad yan sa dagat, tatanggalin mo yun. Tatanggalin mo to. At itong tornilyong yan, yung maliit na yan, nakapartong yan dun. At nakalak naman yan dito, sa ibabaw nito. So, bubunutin mo yan, tanggal na. Ngayon, yan pong nasa loob niyan, ito, bearing na po yan. Diyan nyo papagtakan ng langis kasi po, yan ay diretso doon sa loob, sa granahe. Diretso po yan. Okay. So, kung ang alat ay nasa loob ng granahe, at nilagay nyo yan ang langis, hindi po siya makakapanira doon ng bearing. Kasi bakit? Kasi po, hindi siya nag-iisang alat. Meron siyang kasamang langis. Damihan ninyo ang langis. Bababayan doon. Saka nyo ikot-ikutin para mag-mix yung alat saka yung langis. So, hindi siya makakapanira. Pero kung ang nandoon lang sa loob ay alat, ayan ang problema. Madali niyang sirain ang mga bearing yan. Mapapansin na lang ninyo, pag itinabi mo yan, 1 linggo ginamit mo ulit, hindi mo na yan maikot. So, kapag hindi po yan maikot, itong manibela ito, huwag po natin pupuwersahin, ikutin, dahil po may masisira sigurado doon sa loob. Baka yung masira din yung ipin ng granahe. Alloy lang yun, madali yung mapudpud. Okay po? Ayan. Pag nababad at naging ganyan, ayan po nagiging resulta. So, ang solusyon po niya, kailangan yan, palitan ng bearing at i-overhaul ang loob niyan. Salamat po. Chody the Repairman. Walang kukurap.